Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang ipapakita ko po sa inyo. Dito pa rin po sa bayan ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan po. So dito po mag-start yung property sa poste po na yan, diretso hanggang doon daw po. Hanggang doon sa may tapat daw po ng Jimilina na yun eh. Pag ganun daw po siya. So ito po ay 3 hektarya po siya. 3 hektarya na ang presyo po niya is 350 per square meter. At ang maganda po ito, nakaalong provincial road po siya. Ayan po, 2 lane, may power line na, may internet connection na rin po, at may mga solar street light na po dyan. At ang frontage po niya nasa mga 100 to 200 meters, 150 na boss. O mga, sabihin natin mga 200 more or less na po ang frontage po niya, kasi hanggang dun pa po. Yung kita yung tricycle po na yun, doon pa sa bandaron pa. Apat mahigit na ako. O, 4 na mahigit daw po na poste. O, O, na to. yung pangatlo na poste na yun. Yan. Oo. So, maluwang, mahaba yung kanyang frontage po. At ito po ay may part na palayan at may part po na bakante. Basahan. O, pwedeng taniman ng kalabasa, may fish pan, fish pan yun, no. Tsaka may iba't ibang mga punong tumubo itong mga to, hindi tinanim. Tumubo lang po itong mga to. May kawayan, may Jimilina, may mga wild berries. Ewan ko lang kung kasama yung mga Jimilina doon, boss. Yung mga Jimilina doon, kasama ba? Baka yung post. Yun daw yung boundary, sabi. Yung nagkalihan. Oo, yun daw yung boundary sa may Jimilina daw Ilan doon. area? 3 hectare daw, boss. Malamang talaga hanggang doon yan. Doon. Abot doon yun. So, ito po yung way na papunta po sa National Highway. Siguro na sa mga kulang-kulang o mga 3 kilometro po hanggang sa National Highway. Hanggang po yung National Highway sa Bandaroon. Mga 3 ganito, kilometro po. Ganito kaganda lahat. Opo. Ganito kaganda lahat po yung kalsada. Hanggang sa highway po, ganito yung kalsada. 2 lane na provincial road po siya. At dito naman po yung way na papunta po sa mga barangay po dyan sa loob. May ano po yan, meron pong ito po yung way na papunta sa sikat, mga dalawang tourist spot na sikat dito sa Pangasinan, yung Carazacas Resort tsaka yung De La Peña Resort. Ayan, ito po yung way po niya. So cold spring po yung mga yon, malalamig po yung tubig po niya. Tignan nyo naman po dito yung kanyang mountain view, oh. Ngayon po kasi ay maulap dahil parating po kasi yung malakas na bagyo eh. So maulap po, kaya hindi natin makita na maayos yung bundok. Pero pag po yan, hapon tsaka umaga, yung clear po yung matas yung ulap, kitang-kita mo yung mga bulubundukin po dyan. Yan po yung bulubundukin po ng Caraballo po. Ayan. At ito po, may part nga pong bukid at may part po na bakante na pinintano ng mga gulay or ano po yung mga gusto yung itanim. At ito nga po ay titled, ito solo title daw po, sabi ng source po namin. At buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa titulo. Yun po ang sabi sa amin ng source po namin. So sabi ko nga po sa inyo, hindi po kami nakadirect sa mismong seller. Kaya ano po kami kung ano po yung sasabihin ng source po namin na status ng property nito, kung anong detalye ng property nito, yun po ang sasabihin ko po sa inyo. Kaya yun po ang sabi sa akin, 3 hektarya na may presyo daw po na 350 per square meter. At kung tinatanong niyo na naman po sa akin kung magkano yung last price, hindi ko po masasabi dahil nakadepende po yan sa seller po talaga. Kaya mas maganda po, yun nga po sabi ko sa inyo, i-view nyo po muna ng personal kung property nito. At kung gusto nyo kausapin yung may-ari, mas maganda po personal po talaga. O pwede natin gumawa ng group chat, o pwede namin ibigay po sa inyo contact number po ng may-ari. Pero nakadepende pa rin po yan sa aming source, kasi syempre i-relay po muna namin sa aming source po, sa kapwa namin agent na may hawak po sa property nito. Mahirap naman po na i-bypass po namin siya. Kaya mahirap po yung ganong gawain para hindi po magkaroon po ng hindi pagkakaunawaan po sa dalawang parties po. Ayan, sa both parties. So ang sabi sa akin, ewan po, boss, kasama to kayo itong fish pa na to? Ang gandun pa yan. Ay, doon pa, sabi niya, doon sa may sa may Dayami daw. Hanggang doon sa may Dayami daw po ayun, yung may tourist na yun. Yung Dayami na yan. Yan na po yung boundary. Hanggang doon siguro sa may Jimilina na yun, yun yung boundary niya. Tapos ganoon na, babang ganoon. Ganoon na po siya. Ang shape po ng property, rectangular po siya. So tignan niyo po kung gaano kahaba
yung nilakad namin. Ayan po, yan po yung Mount Amorong, kitang kita po dito. At yun nga po sabi ko, may power line na internet connection, may straight light na solar po. At hindi po nakakatakot sa area dahil sa part po na yan, marami na pong kapitbahay, ay mga kabahayan po dyan. At tingnan niyo po, maganda po yung kalsada. Accessible po. Sa mga naghahanap din po dyan ng siguro yung mga hardware nila o imbakan o bodega po nila, baka pwede po ito. Dahil yun nga po sabi ko, kahit po yung yung mga malalaking truck, mga 10-wheeler, pasok po dito. At malapit lang ito nga po sa National Highway, mga 3 kilometro lang po yung estimate ko, o baka wala pa. Ayan. So hanggang dito po yung boundary po niya sa part na ito. So by part ng Dayami. Ayan po yung boundary. So tignan niyo po kung gaano kaganda itong property nito. At yung presyo po niya 350 per square meter, ay kausapin na natin yung mismong seller po kung gusto niyo pa i-negotiate yung price. Ulitin ko po, ito po ay located po dito sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. Ayan. So kung may katanungan po kayo regarding sa property na, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo mag-view, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo sa property nito. At kung tinatanong po niyo yung exact location, mag-schedule lang po kayo ng viewing para at least masamahan po namin kayo. Ayan. So yun po ang gusto po namin mangyari din po, na mag-schedule na lang po ng viewing para masamahan po namin kayo. At hindi po kasi kami nagbibigay po ng exact location po ng property. Kasi nangyari po kasi sa amin minsan po, may mga ano na rin po nung bago-bago pa lang po kami, may mga nangyari po kasi na nung binigay po namin yung exact location, nirekta na po kasi yung mga seller po. Kaya mas maganda po na mag-schedule po kayo, ma-acknowledge nyo po kami para mas maganda, mas smooth yung transaction po natin. Dahil kayo po mga agent po ang tutulong po sa inyo sa pag-transfer po ng title. Kung wala po kayo taga-transfer ng title, kami po mag-aasikaso po nun, tutulungan po namin kayo, pero babayaran nyo po yung professional fee ng aming kasama na nag-aasikaso po niyan. And then kami na rin po mag-aasikaso ng ibang mga dokumento sa mga kakailanganin sa pagpapakompute ng capital gain tax po niya sa BIR. Tutulungan po namin kayo. And then tutulungan din namin yung seller, kasi yun po yung trabaho naming mga agent, tumulong po sa both parties po para maging smooth ang transaction po natin. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe po para sa ibang mga property po na iba-vlog po namin. Paki-follow nyo po sa aking Facebook at paki-subscribe nyo sa aking YouTube. So maraming salamat po and God bless.